Wala pa naman, Ate Shawi. Wala pa namang sinasabi, picture pa lang yun nilabas eh. Medyo may hinala ako. Makukulong. Si Rodante Marcoleta. Hawak nila yung kapangyarihan. So tayo, Hindi man siga man ako, wala akong kinakatakutan. Pero nilalaban ko to hindi para sa akin, hindi para sa views. Wala nga akong views, kaya kong huminto eh. 'Di ba? Hindi ako magtsatsaga. 'Di ba? Kasi meron pa akong ibang channel na issue na bayan ating pagsapan. Alright, what's up mga kayon, and welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa issue ng bayan ating pagsapan. Di kami natatakot sa katotohanan. Isa magandang umaga, hapon o gabi sa inyo lahat. Joe Malone TV. Issue ng bayan, ating pag-usapan. Minamadali ko ito dahil talagang kailangan natin pag-usapan at bigyan ng reaction mga kayon, ha? Sumasalamin sa katotohanan lamang. Para sa mamamayan, totoo ang laban. Puta kung ano na nangyayari, oh. Masyado nyo nang binababoy naman. Diyos ko naman, oh, Santissima, oh. Kasama ka rito sa diskusyon. Boses mo may alak ka sa solusyon. Laging alerto, mapagmatsyag. Simulan natin sa ngayong araw na to, Wednesday, June 17, ah. Walang dayaan, tunay ang serbisyo. Direksyong usapan. Joe Malone TV, issue ng bayan. Ating pag-usapan. Tunay na Bendala. walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang. Para sa mamamayan, totoong laban. Yan na. Walang kulay, walang kampi. Balita, talakayan, katotohanan. Para sa bayan. Yun ang sinasabi natin. Isang magandang umaga, hapon o gabi sa inyo lahat. Ay, June 17, araw ng Miyerkules, Baklaran Day. Maraming salamat po sa mga subscriber at viewers natin dito sa Joe Malone TV, issue ng bayan. Tuloy-tuloy ang laban kahit na sobrang agrabyado na tayo sa totoo lang. Mga kayon, paki-double check naman kung nakasubscribe na kayo rito sa channel natin. Kung hindi pa, para doon sa mga bago, nakakalimot, paki-subscribe na lang itong channel natin at paki-click yung bell icon katabi ng subscribe icon. Sa description box natin sa baba, merong link dyan papunta sa Facebook natin kung saan nag-upload tayo ng Reels. Magkaiba po, pati yung TikTok natin. At nandiyan dyan din po yung backup channel natin. Kung mahilig ka sa food vlog, paki-subscribe naman yung tito ng ina mo, Tito Jom. Yung mga kwentoterong tito natin, yung podcast natin, nando doon sa kwentoterong tito. We're talking about anything under the sun, nando doon. Kung sawa ka na sa politics, burnout ka na doon, lipat ka naman doon. Tapos syempre yung travel natin, Joe Malone Work Travel. Umpisahan na natin to dahil sobrang gustong-gusto kong magbigay ng reaction dito. At talagang bumabaliktad na po ang sitwasyon ngayon. Umpisahan natin dito. Post. Ano to Sharon ABCBN mga sinungaling. Sobra talaga kayo. I vlog about this visit my family and I made to Marawi to thank the governor, mayor, and other officials and their families for their support for Kiko. Talaga ba? Magbibigay kayo ng maleta sa amin sa Marawi pa. Ang kakapal ng mukha niya talaga. Sukdulan, eto. Nagte-taping pa ako ngayon. Nagbabanat pa rin ng buto at lumalaban ng patas dahil lahat ng meron kami, pinaghirapan namin niya. Hindi kami tulad ninyong mga sinungaling. Kaya sabi nila, kapatid ng sinungaling ang magnanakaw. Bahala na ang Panginoon Diyos sa inyo. Alam niyo na kung sino ang totoong sumusunod at sumasamba sa Kanya. Wala kayong kwentang tao. Then tinag si Kiko Pangilinan. Si Kiko Pangilinan naman nag-post din na dadaanan niya sa legal lahat. So parang tama, sinabi din niya na ata na sobra na, tama na. Wala pa naman, Ate Shawi. Wala pa namang sinasabi, picture pa lang yun nilabas eh. Kayo naman, masyado naman kayo. Di ba?
Picture pa lang yung nilabas. Wala pa naman. Kayo naman, wag advance mag-isip eh. May upload tayo dyan, yung buong galing kay Mike Defensor, yung buong, buong coverage nung, hindi naman buo. So nakadalawa na tayo, yung buong coverage doon sa dapat na Blue Ribbon Committee. Sinabi na din ni Attorney Baligod na ang attorney ng, ang lawyer ng 18 Marines kung bakit hindi nakapunta sila Peter Cayetano. So ang dami nangyayari kahapon. So, grabe, sobra to. Gusto kong magbigay ng reaction talaga rito kaya hinabol ko eh. Alas 7 pa lang sa akin dito. Upload natin to ng 10 o'clock o 10:30. Grabe, nangyayari. Talagang sobra. Hindi ko alam kung ano pang tamang word. Tama nga eh. No? Sometimes. Remember that lines? Sometimes, you have to bend the law. Tama ba ako doon, Mr. Secretary? Ayun na nga. At nangyari na nga. Sobra yung ginagawa nila. I mean, lahat. Susuka ng piano, kaya nilang gawin. Imposible, kaya nilang gawin. Above the law, no one is above the law. Nako! Kaya nilang gawin. Kaya nilang i-bend. Sabi nila. Diba? Ay, ako, nagbibigay lang ako ng reaction, ha? Nagbibigay lang ako ng reaction base doon sa mga nakikita ko. Eh, wala naman tayong makakuwang konkreto, eh. Di ba? Ang alam ko lang, ang pinagtataka ko lang talaga, bakit talaga lahat gagawin nila para hindi matuloy ang Blue Ribbon Committee na yan? O, alam nyo ba, papahagingan ko kayo, ha? May video tayo rito, eh. Malamang sa malamang. Malamang sa malamang, hindi ko pinapanalangin, pero gusto ko lumaban tayong lahat eh. Alam ko minsan napapagod kayo na parang hintayin na lang natin yung 2028. Puta, 2026 pa lang ngayon. 2 taon, 1 taon mahigit pa yan. Napapagod kayo. Given the fact na napapagod tayo. Totoo naman, wala namang ligtas doon. 'Di ba? Para nakakasawa magtanggol, hintayin na lang natin yung 2028. Eto, nakakalungkot ha. Pero alam ko, medyo may hinala ako. Makukulong. Si Rodante Marcoleta. Base sa mga salita niya, mas alam nila yon kumpara sa atin. Di ba? Kasi hindi magsasalita si Rodante Marcoleta ng gano'n. Kung hindi niya alam, syempre sa circle nila, alam na nila yon. Gets? Pero hindi natin pinapangunahan yan, syempre. Pero lagi ko sinasabi at gaya ng sinasabi ko, sometimes, di ba? You have. Kaya nila eh. Walang imposible. Hawak nila yung kapangyarihan. So tayo, sobrang frustrated natin, parang sinasabi na lang natin sa sarili natin na hintayin na lang natin yung 2028. Pero syempre, patuloy pa rin tayong lumalaban, bumobose. Samahan niyo ako dito mga kayon, sa lahat na makakapanood nito, para hindi ko ikakayaman kung magsusubscribe kayo, pati doon sa mga backup channel. Yun lang yung hiningi kong suporta. Hindi naman ako nanghingi ng pera eh. Diba? Gusto ko lang ma-reach out yung 100K doon sa tito ng ina mo. Paki-subscribe. Yun yung lambing ko. Yun yung hinihingi kong tulong sa inyo. Hindi ako hingi ng pera. Yun lang. Saka huwag kayo mag-skip ng ads, pa-like and share. Lagi yan. Lahat, karamihan na mga content creator, kaming mga DDS, hindi naman kami nanghingi ng pera. Hindi. Pero pagka gusto nyo, wala namang problema dyan. Hindi, ang hinihingi ko, subscribe lang, i-click yung bell icon. Hindi ko ikakayaman yan. Sobrang liit na bagay. Effort lang ang puhunan sa inyo. Maraming salamat. Alright, game! Tangina. Shit! Ngayong araw ay narinig po ninyo ang pagpapahayag at mga deklarasyon at testimonya ng mga dating sundalo na nagpasya na magkatipon-tipon kaninang umaga at natapos kani-kanina lang tungkol sa maanumalyang flood control projects na kinapalooban ng maraming pagdi-deliver ng napakaraming mali-malitang salapi sa iba't ibang mga tao at opisyalis ng ating bansa. Yan po ang sinasalamin sana, mga kababayan, ng dapat na nangyari na inaakala naming huling pagdinig sana ng opisyal na Blue Ribbon Committee na aming sinet noong June 11
2026. Hindi nga po natuloy yun, mga kababayan, dahil nung matunugan ng ibang mga kasama namin na kami magdadaos uli ng panghuling hearing na lang ng Blue Ribbon Committee, ay sinabi nila na merong security threat ang Senado Yon. at ang aming mga kawani ay sinabihan nila na mag-work from home na lang. Yon. Dahil po sa security threat at nagkaroon po ng napakaraming mga tanod sa Senado at wala naman po kaming magagamit na mga kawani, hindi po natuloy yung June 11 hearing na yon. Yan. At nang dahil doon ay nagpasya ang mga kumukupkup dun sa 18 at higit pang mga dating sundalo na maggawa na lang ng pagpapahayag na ginawa nga nila sa araw na ito. Kahapon. Yan po mga narinig nyo sa araw na ito ay siyang dapat na marinig po ninyo sa isang pagdinig ng Blue Ribbon Committee na ang representasyong ito ay matagal na pong itinalaga ang kanyang kakayahan na siya ang manguna na matukoy po natin ang mga taong nasa likod ng napakamalaganap at napakamalaking nakawan sa salapi ng bayan na ganap po sa kasaysayan ng ating republika. Ang dahil po dyan ay marami po ang nagkaroon ng galit sa inyong lingkod at ako po ay kinasuhan nga ng kahit mga imbentong mga kaso. At maaari pong isang araw, Yan. hindi po natin alam kung ngayon o bukas, sa makalawa, ay iahain po sa akin ang warrant of arrest upang ako po ay arestuhin, upang hindi ko na may pagpatuloy ang aking gustong mangyari na matukoy po natin ang mga may kagagawan ng lahat ng ito at mapanagot natin sila. Hinto ko lang. Nakita mo yung aura ni Senator Rodante Marcoleta. Alam nila eh. Alam nila yan. Kung tayo, ngayon lang, sila marahil alam na nila yan. May mga bumubulong na dyan, may mga intel na yan, meron ng mga nagsasabi sa kanila dyan na may warrant of, na may ano ka na may kakasuhan ka, na magkano yung posible, lalabas na yung warrant of arrest mo. Kasi hindi yan magsasalita pagka hindi kayo, come on, believe me, sometimes! Di ba? Tingnan nyo, anong nangyayari? Ang gusto lang ni Senator Rodante Marcoleta, mapanagot yung mga dapat mapanagot sa Blue Ribbon scandal. Ay, sa Blue Ribbon scandal. Sa flood control scandal na yan. Anong mali ron? Di ba? Kasi ako, pag iniisip ko yung mga direct na naapektuhan noong flood control issue na yan, talagang ang sakit eh. Marahil kayo, o yung iba, sige, yung iba, marahil siguro yung iba kasi since na hindi sila direkta naapektuhan. Kasi ako, ugali ko yung ilalagay ko yung sitwasyon ko sa sapatos ng iba. Gaya ni Baterbonia, di ba? Yung nanay, sobrang sakit nun. Talagang iniisip ko na, hindi naman, naiisip ko din. Sobrang pati yung si Adili na hindi makapunta. Yung Adili, yung dalawang nalunod sa Ateneo, di ba? I'm sure nabalitaan nyo na yung Adili na hindi makapunta, yung magulang niya, yung parents niya dito, para mag-mourn, umaten ng burol ng anak nila. You know how hurt is that? Di ba? Sobrang sakit noon. Ako alam ko, kahit hindi ako, kasi nilalagay ko yung sitwasyon. And I think it's the best way for us to do, to understand those people. Lalo-lalo na yung mga emosyon nila, yung mga damdamin, na ilagay natin lagi yung sarili natin sa sapatos nila, sa sitwasyon nila, anong mararamdaman mo. Di ba? Lagi ko sinasabi yung, kaya ito, yung kay Rodante Marcoleta, ang gusto lang naman nito, lumabas yung tunay na sangkot eh. Di ba? Pero nangyayari, nare-reverse psychology pa sila, nakakasuha, maniwala kayo sa akin, may issue ng warrant of arrest eh. Maniwala kayo. Di ba? Maniwala kayo sa akin, may i-issuehan yan, perhaps makulong yan, o depende, makapagpiyansa, etc. Lahat gagawin nila yan. Sometimes! Pero wag po kayong mag-alala kahit ako po ay kanilang maaresto at maipakulong. Kagaya po ng sinasabi ko, ay hindi po tayo titigil. Yes. Hanggat hindi po natin natutukoy ang mga taong ito dahil
Kayo po talaga ang dapat pagsilbihan namin. Ini-intimidate eh. Ini-intimidate. You know what intimidation means? Talagang i-intimidate ka to the point na mag-back out ka na. Patatahimikin. Even vloggers, yung mga maya pangalan na vloggers, ano yan, sigurado, pahihintuin yung mga yan. Ibinablock yung mga Facebook page, yung mga channel. Interest po ninyo ito. Huwag kayong mawawalan ng loob at huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Pansamantala lang naman siguro hindi tayo magkikita ng harapan. Ngunit, dahil po sa ating pakikipaglaban, alang-alang po sa interes ng ating bansa, ay kailangan tayong magkaisa. Sa tulong po ng Panginoon Diyos, magtatagumpay din po tayo. Mabuhay po kayong lahat at sana'y araw-araw ang diwa ng ating pagkakaisa ay huwag pong mawala sa bawat isa sa atin. Salamat po sa inyong lahat. Alright. Ito yung sinasabi natin. So, bumabaligtad na yung sitwasyon. Babaliktad pa. Ay, ano pala ngayon, ha? Special session pala ngayon. So, baka mapunta sa kanila yung majority dahil nga ibinasura ng Supreme Court na yung 12 ay tawaging quorum, binasura. Kaya talagang ang plano nila, ang galing eh. Alam din nila yon. Alam din nila yun na mababasura ng Supreme Court yung quorum nila. Kaya nga, bago mag-announce pa si President na magkaroon ng special session, eh alam na nila na malilipat sa kanila si Joel Villanueva. Diyos ko! Para makuha nila yung 13. Pabababain kasi nila yung bilang eh. Yun ang plano nila. Pabababain yung bilang, kaya kinakasuhan sila Robin Padilla, yung asawa ni Senator Bato de la Rosa, pinag-aaralan na ng NBI, si Marcoleta, baka arestuhin, so bababa yung 2/3 na 16 para makonvict nila si BP Inday Sara. So, napaka-obvious. 1 + 1 = 2, mga kayon. Puta, sinasabi ko sa inyo, wala, boses na lang talaga panlaban natin dito. Pucha, yung boses na nga lang, gusto pa nilang patahimikin, gusto pa nilang i-silence eh. Di ba? Oo. The fact na kinasuhan lahat yan, puta, mag-isip kayo, kayong mga nasa kabila, puta pare, pera-pera lang ba tayo rito, wala nang dignidad, wala nang prinsipyo. Bago nyo pasukin yan, siguraduhin nyo na kaya nyo panindigan yan. Gaya na sinasabi ko kahapon sa mga vlog ko. Kung alam mo mukha kang pera, hindi ka pwede sa politika. Real talk. Real talk, totoo. Kung mukha kang pera, totoo lang hindi ka pwede sa politiko. Hindi ka pwede magpolitika. Why? You know. Di ba? You know it already. Kasi mabibili ka lang. Pero kung ikaw may paninindigan ka and you know to yourself na talagang hindi ka kayang bilhin ng pera at hindi ka kayang bigyan ng dignity, then go. Pero if you think na ang weakness mo is pera, pamilya mo, di ba? Tapos papasok ka dyan, knowing na they can pay you anytime, how much it's your value, how much it's your signature, wala. Huwag mo nang pasukin yan in the first place to begin with. Alright? Gets nyo? Kasi wala eh. Dapat nga, kilala mo sarili mo kasi ikaw yan. Alam mo, ay, yan ang weakness ko. Patay tayo dyan. Pag inaperan ako, halimbawa, ang weakness ko, noodles talaga. Kahit anong noodles, may sabaw maming gala, laksa, wonton, kahit yung payless lang, Maggi, Lucky Me lang, beef mami o chicken flavor na lagyan mo lang ng chili sauce, kahit anong kasalanan mo, puta, papatawarin kita. Kasi yun yung weakness ko. And I knew it from the very start na yun ang weakness ko. Bigyan mo lang ako niyan, puta, di ba? Tapos, kasuhan kayo. Kasi may nagawa kayong kasalanan prior. O di siyempre, babaliktad na kayo. So, anong mangyayari sa taong bayan? Lagi yung ginagamit yan, di ba? Gamitin na natin ngayon, i-exercise natin yan. Anong gagawin ng taong bayan? Anong gagawin sa taong bayan? Wala. Sino ang kawawa? Kayo ba? Hindi naman eh. Ang taong bayan ang kawawa. Boses na lang ang meron tayo. Sa totoo lang. Hindi ko alam, pero sana tama yung iniisip ko Ito, ano ko lang to. Ano ba tawag doon? Hypothesis ko lang to. Alam natin, doon sa 12 na minority nagka-challenge block,
Pagka may pumuntang isa, which is the 13th guy, Joel Villanueva, makukumpleto at matutupad na yung pangarap nila na maging majority sila ulit. Alright? So sana tama tong iniisip ko, no? Na pagdating ng botohan to convict VP Inday Sara, to reach the 2/3, that 16 senators, sana kahit doon sa kabila, merong bumaliktad. Baka, pwede yung ganun logic pwede yung ganun hypothesis ko na baka iaalaw muna ngayon na pumunta sa kabila, majority, kahit sino man sa kanila, then pagdating ng botohan, hindi boboto to convict VP Inday Sara. Para hindi makakuha pa rin yung 2/3. Kailangan pa rin nila si VP Inday Sara sa 2028. You have to believe it. Dahil karamihan doon sa 12 na yon, Sherwin Gatchalian's Block, lahat yan, o karamihan dyan, magre-re-elect sa 2028. And they need VP Inday Sara so badly to re-elect, to win, to reclaim that position. Totoo yan. Di ba? Ano ko yan, hula ko yan. Tignan natin. Panoorin muna natin onte si Peter Cayetano. Sa mga nagsasabing sila ang bayani, pero pinagtatakpan ang katotohanan. Yes. At lalong-lalo na po sa mga kababayan natin na dadama na ang economic crisis na dulot ng mataas na presyo ng langis at ng mga problema sa ating ekonomiya. Today, I want to talk about and inform you about 4 newsworthy items, the Blue Ribbon Committee, its mission, at nasaan tayo ngayon. Pangalawa po, yung special session. Pangatlo po, yung final ng petition ng grupo sa Supreme Court. At yung 4 po, yung kung naka-martial law na po ba sa Senado or yung Senate lockdown na kahit ayaw nilang tawagin na ito'y isang lockdown. So, let me start po with a story in the Bible that madalas ko tong pag-isipan, nakaka-encourage to sa akin at nag-e-encourage po sa iba. So, inaayos lang po yung phone ko, medyo mabigat. Ang tumatagilid po yung phone, hindi po tayo. Laban lang po tayo. Okay. So, ito pong story na to ay alam ng napakaraming tao. Ito po yung story ng persistent widow, no? Persistent widow, meron po isang byuda, taas pa ng nakatagilid So, may isa pong byuda, hindi po nakalagay sa Bible kung ano ang naging problema niya or what injustice she suffered. Pero ang nangyari po dito ay sinasabi na pinupuntahan niya po yung judge, pero hindi po siya binibigyan ng justice. So, kumbaga ho, sa salita natin ngayon, kinukulit niya po ang judge. Pupuntahan sa opisina, pupuntahan sa bahay, hanggang dumating po yung punto na ang sinabi po ng judge sa kanya is, hindi ako takot sa Diyos, hindi ako takot sa tao. So, isipin niyo po, ang isang tao na magsabing wala siyang takot sa Diyos, wala siyang takot sa Diyos. Tapos sabihin niya, hindi rin siya takot sa tao, ibig sabihin po, or walang kinakatakutan na tao, meaning, ganun siya kasiga. Pero, bagaman ganun siya kasiga, ay pinakinggan niya po yung byuda, yung persistent widow, at tinanong niya, ano bang gusto mo? So, sabi niya, hindi man siga man ako, wala akong kinakatakutan, pero sa kulit mo, ano bang gusto mo? At ang sabi po ng byuda, give me justice. And the Bible says, what more ang Panginoon na nagmamahal sa iyo? Hindi ka ba bibigyan ng justice kung parati kang nagdadasal, kung parati kang kumikilos at hiningi ang hustisya? So, justice and social justice ang problema ng ating bansa. Ako'y naniniwala, katulad ng problema, ang sinisimulan po kasi ang hustisya o pagbigay ng hustisya sa katotohanan. Pag walang katotohanan,
hindi dadating ang justice. Yes. Ganun din sa social justice po. If we will deny that many of our kababayans are suffering, if we deny na yung bilyon-bilyon or abot ng trilyon na ninakaw does not affect our economy, does not affect rural areas, does not affect Filipino families, does not affect children who are in danger of stunting. Pag dininay po natin lahat to, walang magiging justice. So, I'd like to encourage everyone in your own way, Yes. whether it's prayers, whether posting in your social media, whether it's encouraging your barkada, talk about entertainment, talk about good things, but also talk about what kind of Philippines you want. What kind of government do you deserve? What kind of environment should your children have in school? Yes. Ngayon, half day na lang yung mga pasok, di ba? Nag-K to 12 tayo, napakamahal para sa ordinaryong tao yung additional 2 years. Pero nakikita sa mga study, half day lang po kasi. So, hindi rin po umaabot ng 12 years ang education ng ating mga anak. So, that's a different topic. But what I want to say is that, number one, we need persistence. So, persistence for what? For purpose. Purpose. Kailangan sa lahat, purpose-driven tayo. Yon. That's a reminder to me because this year, so 1992 po ako nagsimula sa gobyerno. So, 26 plus 8, 34 years. Many times in my career in public service, in my journey, I've been such an activist and really joined movements like we have now na magkaroon ng tunay na pagbabago. Many times naman, more intellectual ang laban, minsan sa kalye ang laban, minsan more debate. Kaya nga minsan parang sinasabi, mabait ka rin pala Alan, o kaya sinasabi na, wala tayong inaaway ngayon. So, different times, different seasons, but I realize po na there are really seasons, there are really times na nasa crossroad ang bansa at pag hindi tayo kumilos, it will determine the future of the next generation. Para din po yung mga Hudyo or yung Israelis who were in the desert, 40 years instead of 2 weeks na paglalakbay. So will we, after EDSA 1, 1986, ngayon 2026, 40 years later, will we continue to wander in the desert or will we enter the promised land? For me, the promised land is a powerful, prosperous Filipino. The empowered Filipino, napakayaman ng ating bansa. Pero Correct. dahil talamak ang corruption, Correct. dahil mali ang mga public policies, iilan lang yung yumayaman. Hindi po completely true to say mahirap ang Pilipino. Hindi po. Yes. Karamihan ng Pilipino Yes. ay mahirap. Kaya nga may mahigit 10 milyon na kailangan pang umalis ng bansa para humanap lang ng trabaho, mabuhay ang pamilya. Pero meron pong iilan, kung tutuusin, kung sabihin mong 1%, marami din yon, 1 million. But siguro may maybe 50 families that basically control everything. And I will not say that they're the problem, but I will say that we should have thousands, hundred thousands, or millions of families who semi-control our economy together. Hindi yung 50 o 100 lang at yung ekonomiya at politika magkadikit to. So problema, pagka naging corrupt yung isa, damay-damay na, sama-sama na. No? So we have to be persistent in fighting corruption, but there are times in history na meron pong talagang shaking. No? Ibig sabihin po, yung gulo o yung disruption, may kasama po itong dapat na repentance at revival. Yes. No? So, hindi to ordinaryong parang, oy, may corruption dito sa isang ospital na to. Palitan yung accountant, ayusin yung sistema. Oy, sa bidding ng ganito, medyo masama yung sistema, tanggalin na yung back na yan or ipakowe. Hindi po eh. We're talking about an environment and system of persistent corruption in our country. Yes. So, nung nangyari yung flood control, tinanong natin sa ating sarili, dapat ba magbago to? That's why nagkaroon ng ICI, nagkaroon po ng Blue Ribbon Committee. Ang problema po na manipulate, di ba? Kaya that's one reason na galit si Senator Lacson at kung ano-ano sinasabi. Because
he has a reputation, and I know for a fact that many times in his life, he fought for principles. Ang problema ngayon, naging mercenary na lang at kasama sa pagmamanipulate ng Blue Ribbon Committee para nga ilan lang ay turo, pero yung mga tunay na mga Yes. mastermind, in fact, he went so far to say walang mastermind. But pakonti-konti, lumalabas na ngayon yung totoo at lalabas din po kung sino yung mga kasama niya na nagmanipulate po nito. Kaya gusto nila i-stop na natin doon Kaya gusto nila na sila yung humawak ng majority. May ilalabas yan. Siyempre, may ilalabas. Sabi nga ni Peter Cayetano, in fact, sabi nga ni, wala halos sabihin na ni Ping Lacson na walang mastermind di ba? Pero merong isa-sacrifice yan. Di ba? Kasi halata masyado Di ba? Halata masyado pagka wala silang nilabas. So, meron silang ilalabas, definitely, pero not the mastermind. Di ba? Alam na natin yung ganyan laro, di ba? Yung Psalm 23 sa likod ni Senator Peter Cayetano, that is New International Version o yung NIV. Gusto ko lang basahin sa inyo, yung Psalm 23 na yan. The Lord is my shepherd. I lack nothing. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He refreshes my souls. He guides me along the right paths for His name's sake. Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil and my cup overflows. Surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Mga kayon, it is wrong to say na ako kasi, sa totoo lang, even Joey DeVib kaibigan ko si Joey DeVib. Even Joey DeVib, nararamdaman niya na defeated. Pero we somehow felt that way. Na parang pagod na. Kaya nga, wala akong upload Di ba? Remember, nagkasunod-sunod lang ngayon kasi nagpahinga ako. Kasi I felt defeated such a long days ago. Wala na Yung iniisip nyo na wait na lang tayo ng 2028, yung mga nagko-comment sa akin dyan, hintay lang natin yung 2028. I also felt that way also. Di ba? Kasi parang wala na Pero sabi ko nga sa inyo, di ba, boses na lang yung pinaglalaban natin dito. Hindi na para sa atin to. Nilalaban ko to hindi para sa akin, hindi para sa views. Wala nga akong views, kaya kong huminto Di ba? Hindi ako magtsatsaga. Di ba? Kasi meron pa akong ibang channel na pwede kong pagkuhaan ng source of income ko. Kaya they cannot buy me They cannot buy me and I can say that. Yung sasabihin, hindi uubra sa akin yung huwag ka magsabi ng huli. Baka magsisi ka. No. Kasi I knew myself I knew my capabilities. I knew my strength. They cannot buy me. I would rather change the whole content kahit ito. Kahit ito, kaya kong wag nang gawin politics to. And I know I can do it. Because I know what my capabilities are. Diba? Pero sometimes, you felt defeated. Ako din, nararamdaman ko din yung kaya ako nagpapahinga. Diba? Pero yun yung pinaglalaban natin kasi dito, hindi na to para sa atin. Para to sa mga anak na natin. Na sana, wag maramdaman ng mga anak natin yung ganitong nararamdaman natin ngayon. Na parang talagang lahat binaluktot na nila. Always remember that yung pag-subscribe nyo sa akin, yung pagkikinig nyo sa akin, yung hindi nyo pag-skip ng ad, it's not about me. It's not about the host. It's not about the podcaster or the vlogger. It's all about for our government. Para pagka inabutan ng mga anak natin. I know, yung mga OFW, alam ko kung gaano kayo. Di ba sabi nga ni Senator Peter Cayetano, over 10 million yung mga nag-overseas para makahanap lang at makakuha lang ng magandang trabaho. You know how hard is that? Di ba? Na mamimiss na mga OFW na parents na to, yung mga milestone ng mga anak nila. Did you know how fucking hurt is that? Di ba? Ay, ako di ba, sinakasabi ko lang kanina, lagi kong nilalagay yung sarili ko sa sitwasyon ng iba. Kasi that's the only way para maramdaman mo kung ano yung pwede nilang maging maramdaman. Although it is impossible na hindi mo naman mararamdaman yan kasi inimagine mo lang. Pero at least, you somehow close. Di ba?
close to what others feel. Di ba? Mga kayon, maraming salamat. Abangan nyo yung part 2 natin. Sana hindi kayo nakapag-skip ng ads at sana umabot kayo rito sa dulo. And sobrang ganda ng pinag-usapan natin. Sobrang ganda ng topic natin. Comfort space ko to. I love talking with you. I love talking with other people. I love talking in front of you. This is my comfort space and I knew to myself that this will go far along the way. Puta, English yun ha. Maraming salamat, Joe Malone TV. Issue ng bayan ating pag-usapan.